Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismosang Kimpaw. Wala na pong iba ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay ilang mga updates hinggil po sa magiging sinulog 2026 sa Cebu, and syempre ang ayuda ni Paolo, and syempre ang inaabangan na update ni Kimi, inaabangan po ng lahat. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And unahin na nating pag-usapan ang sinulog 2026 ng Cebu. So, si Paolo po, syempre ang unang nang imbita po sa atin sa kanya pong video from Wiltec. Ayan, napansin pa nga po natin ang suot-suot po niyang singsing. Anyway, ayun nga, sayang, dami nang hihinayang. Sana daw magkasama ang Kimpaw. Meron namang akong nababasang nega na imposible naman. Kasi sabi natin, diba, sana kunin ulit ng Wiltec si Kimi para pareha sila ni Paolo Avellino. But merong sasabing imposible na kukunin si Kim kasi meron ng ibang babae na kinuha na magiging kapartner ni Paolo and all. Daming nega, ha? Hindi ba pwedeng umasa at hindi na lang kontrolin? Kasi wala naman pong masama sa sinabi ng mga Kimpaw fans. Pero bakit yung iba, ang hilig kontrahin, ang hilig kontrahin, umaasa lang naman ang mga fans, 'di ba? Ewan ko, ang daming negang tao talaga. But anyway, huwag kayong mag-alala kasi chika naman, si Kimi po ay nandoon din sa Cebu. Magpapasaya po ng mga tagahanga. Hindi man magkasama ang Kimpaw, pero at least nandoon si Kimi or other endorsement like bingo. Pero sabi dito baka meron ding ibang float pa for Kim, like yung yung Chowking. Ayan, with Darren. So, last time ay sa po siya kasama 'Di ba, Julie's Bake Shop? Ayun, naalala ko na naman tuloy yung naging kay sa Julie's Bake Shop na tinanggal yung ni Kim. Hay nako, nakakalurky yun. Anyway, buti na lang talaga nilinis po ng Julie's Bake Shop yung pangalan nila na hindi nila magagawa yun kay Kimi. Kasi marami talaga magalit na fans. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito po. So, klaro na tayo, ha? Sa na yan, sinulog 2026 na kahit hindi po magkasama sa float, ang importante, Kimpaw po ay nasa Cebu at magpapasaya. So, yun naman, iisa lang po ang kanilang pahingahan. Pahingahan. Samantala, dumako naman tayo dito ngayon sa update po ni Papi Paolo na pinagkakaguluhan ngayon. Yes, pinagkakaguluhan ng mga fans kasi grabe, minsan lang talaga magparamdam to si Paolo pero pasabog talaga. Yung tipong hindi po mapapakali ang puwet ng mga fans na sobrang kilig, hindi maintindihan na feelings. Grabe naman ngayon. So, eto po ay tila kuha po sa kanilang hindi kanilang talaga bakasyon sa nung Christmas and New Year. So hindi pa natin alam yung exact kung saan ba talaga and kung sino yung kumuha ng larawan na to. Parang ang kanyang prinsesa. Wait lang, mamaya ako po ay mag-iimbestiga. Baka may reflection dyan sa glass na yan. Ay, makita kung sino yung maganda niyang photographer dyan. Charot! Anyway, sa pag-post nga na ito ni Paolo Avellino, tila nga ba ay pagkukumpirma na magkasama nga sila ng bakasyon ni Kimi noong Christmas and New Year. And dahil doon ay tila nga din po ba inuutay-utay na tayo ni Pao at kanyang tinutupad ang pangako
sa atin pong lahat na Kim Pawnetics, Kim Paulan siya ngayong 2026, hindi ba, na siya magsasalita na mukhang tinutupad na niya ang kanyang pangako na ito at inuunti-unti na nga tayo ni Paula Avellino. Mukhang malapit na talaga tayo sa exciting part. Parang ito po yung installment ni Pau. Ang sunod ay proposal naman. Update kung paano siya nag-propose kay Kimi yung susunod na ipopose. Hoy, apaka-advance mag-isip talaga naman nga ang babaeng ito. Pagpasensyahan nyo na, wala lang talaga pong mapagsidlan ng kilig, saya at tuwa na para bang winner na tayo agad-agad dito sa post na to ni Paula. Take note, wala pa dyan si Kimi, ha? Anyway, napansin ko yung camera ni Paula Avellino, diba? So, for sure, marami siyang nakuhang pictures. Ayan, so since yan naman pong hilig niya. And alam niyo naman kung sino ang favorite subject niyan, di ba? Syempre, ang kanyang Diyosa na Chinita Princess, ang kanyang favorite subject talaga naman. So, for sure, marami pong masishare si Paula ng mga pictures. Ayan, sana naman ay ibahagi ni Paula at huwag iburo sa baul yan. Deserve ng mga fans na makita yan. Huy, maka-deserve. Apaka-demanding naman talaga. Anyway, ayan, I know na napaka-importante ito kina Kim and Paolo. So, kung i-keep man yan, okay lang. At least dito pa lang, sa installment na yan ni Paula Avellino sa atin, ay masayang-masaya na ako. At nakikita ko rin naman sa mga fans na they are so happy. Sa picture pa lang na yan, ha? So, happy na at wala rin talaga mapagsidlan po ng saya yung mga fans. Lalo yung mga senior natin. Anyway, since may entry na po ngayon si Papi Paolo, si Chinita Princess naman ang hinahanap ngayon ng mga fans. Baka naman daw, Kimi, ay may entry ka din. Baka naman ay meron ka din diyang paayuda at susunod na siya. Huy, sabi nga rito ay hindi magpapatalo si Chinita Princess. Meron din yan. Unti-unti nang lalabas ang ayuda. Hehehe. God bless Kim Pao. Yes, si Kimi pa ba magpapatalo? Hindi yan magpapatalo si Kimi. Panigurado meron din po yung ilalabas na ayuda. Maglalabas din po yan ng update, 'di ba? Panigurado talagang mas matindi at pasabog talaga at mas triple yung ating mararamdaman. Kung masaya tayo ngayon, tripling saya ating mararamdaman pag si Kim na ang nagpaayuda. So magpapatalo ba naman yan si Kimi? Syempre hindi, 'di ba? So inaantay na ngayon ng mga fans Kim, baka naman, 'di ba? Niintay na ng mga fans ninyo, ni Paolo, namin, ang iyong entry chan. Huwag ka nang magpahuli, huwag kang patalo kay Papi. Go, go, Chinita. Uy, grabe, paka-uwi. Anyway, ko naman tayo dito, sabi, kahit hindi nila aminin, common sense na lang. Magkasama sila, nagbakasyon. Ang tagal nga nilang nakabalik kasi noong bumalik ang Showtime 3 days ata wala si Kim, so alam na kung sino ang kasama niya. Panay nga tukso sa Showtime. And alam niyo, pag may nalalaman sila sa Kim Pao, talagang tinutokso nila ng bonggang-bongga si Kimi. Kaya nga bunot na bunot po yan. Kaya nga bunga deep, 'di ba? Ni Mimi Vice yung nakaraan, paano siya mag-I love you sa jowa? So may jowa na si Kimi. Tapos ang maganda pa po rito, hindi po si Kim kumontra. Inayaan niya lang, hindi niya denied. Sinagot din naman niya. So, confirm may jowa nga si Kim Chu. Ayan, for sure may isip yan ng mga matatalino nating Kim Pao. Alam ko matatalino kayo, kaya gets nyo yan. Anyway, dumako tayo dito naman po sa komento ni Ma'am Emelita Brayones. Magandang gabi sa inyo. Sabi niya, sikat kasi ang pinupuntiryan niya. Kaya kung laos ka, hindi ka talaga papansinin ng mga bashers na yan. Alam naman natin na ang Kim Pao ang sikat ngayon. Ang Ekonin, hindi naman sikat kahit hindi naman sikat kahit ano pang gawin nila para pasikatin at tabalan nila. Ang tambalan siguro nila, wala pa din. Kaya, syempre, yung mga gustong mapag-usapan sa sikat na Kim Pao, kakapit. So, ayun nga. Kaya nga, bansin nyo, merong inililing kay Paolo, may inililing kay Kim, o di kaya
mayroon pong nangangarap, nag-express na gusto niya makapartner si Paolo, kaya si Kim. Tapos, issue naman kay Kim and Paolo. Puro kapit kay Kim and Paolo, no? It's a sign kasi na Kim Pao po, talaga pong namamayagpag. And alam niyo naman ang laro sa mundo ng social media. Kailangan mong kumapit sa pinag-uusapan para ikaw ay damay. Sabi nga, di ba, bad publicity or good publicity or bad publicity, it's still publicity. Ang importante, pinag-uusapan ka. Kaya ang pangit man, napaka-brutal man ang issue na gagawin sa'yo, i-script sa'yo, okay lang. Minsan yung mga issue, hindi yan. Yung mga victim sa issue, minsan hindi talaga sila tunay na victim. Kasi sila mismo ay nagpapa-victim. Tulad ng revelation ni Mark Heras before. Walang kinalaman si Mark, pero bigla na lang siyang in-issue ni Manay Lolet Solis. Okay, na ganito ganyan, umutan daw sa kanyang 30,000, tapos ayun na, question na kung saan dinala ang pera nung kasikatan, ganyan, issue. So nagtalo pa yung mag-asawa noon dahil pinuputakte na sa social media, at saka si Manay Lolit Solis talagang binatikos na kasi bakit ka ganyan? Pinagkatiwalaan ka kaya sa'yo ng utang, alaga mo yan, ganyan. Pero yung pala ang totoo is gawa-gawa lang. Gumawa lang ng issue para lang pag-usapan ulit si Mark dahil wala na daw po itong career. Ngayon, ang problema lang, si Mark pati po ate na bigla, hindi rin niya alam na siya in-issue na. Hindi nagpaalam sa kanya. But still, he's thankful. But at the same time, dahil may asawa na nga daw siya, kumalas na siya kasi hindi sanay sa ganong laro. Pero ngayon naintindihan natin na talagang sila lang gumagawa ng issue sa kanilang sarili para lang mapag-usapan. So ganyan ang laro ng show business. And ngayon, Kim Pao naman po ang madalas na ginagamit ngayon para mapag-usapan. And totoo naman, talagang gamit na gamit po ang Kim Pao. So kayo po, anong inyong masisay? Totoo po na totoong nag-work naman, pinag-uusapan sila because nakakapit sila sa Kim Pao. So yun lang muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig, and kita-kits po muli sa susunod natin chikas. Maraming pong salamat.